Reaksyon tayo sa nangyaring bakbakan sa bansang Turkey sa pagitan ni Gorokov versus Kalkan. Galing Russia si Gorokov at galing Turkey naman itong si Kalkan. Bakbakan ito sa light heavyweight division at pinaglabanan ng UBO title. Ang ibig sabihin ng UBO, Universal Boxing Organization. Ang nangyari kasi dito sa laban nila mga boss, panalo itong Russian na si Gorokov. Siya ang dayo, siya ang panalo by knockout sa round 2. 2 beses niya tinumba itong taga-Turkey. Malinis naman ang laban nila, walang problema, walang illegal blows, walang tulakan. Hindi katulad sa laban dati ni General Casimero kay Lazarte. Sa Argentina naman yun, na madaya talaga yung kalaban ni Casimero doon. Pero itong laban ng Russian at Turkey, malinis eh. Wala akong nakitang illegal eh. Lumapit siya sa kampo ni Kalkan para magbigay ng respeto, kakamayan. Kaso ang nangyari, tinulak siya ng isang team ni Kalkan. Tinulak mga boss. Nakita ito ng trainer ni Gorokov. Kaya biglang sumugod yung trainer ni Gorokov. At tinulak din. Ayan o, talagang kitang-kita po natin, tumakbo pa siya para itulak. So, dyan na po nagsimula yung riot. Siyempre, dayo sila. Tapos, tinulak ng malakas yung member ni Kalkan. Kaya yung mga audience, nagsiakyatan na sa ring. Nagbatuan na ng mga upuan at suntukan sa bakan kung ano-ano nangyayari. So dahil nangyari ang gulong yan, ang decision nila sa laban na yan, naging invalid na. Bakit biglang invalid? Dahil nagkaroon nga po ng gulo. Makikita kasi na yung pagsugod ng kampo ni Gorokov, itong mga Russian, intentional na. Yung ginawa kasi ng kampo ni Kalkan, tinulak lang si Gorokov. Lumayos ka dyan, lumayo ka. Kung natapos na sana doon, walang problema, walang riot. Kung hindi sana sumugod yung trainer ni Gorokov, kung hindi sila biglang sumugod, walang sanang nangyaring riot. Kung iimbestigahan talagang mabuti yan, yung kampo ni Gorokov talaga ang nagsimula eh. Kasi biglang sumugod, tinakbo tapos tinulak. Syempre dayo sila. Isipin nyo na lang dayo dito sa Pilipinas. Tapos tinulak yung mga taga-Pilipinas. O anong gagawin natin? Syempre mag-iinit na. Although mali talaga yung ginawa ng kampo ni Kalkan na biglang tinulak yung boxer. Pero wala namang pananakit, tinulak lang. Mali naman talaga yung ginawa nila. Kaso dinagdagan pa ng mas mali. Biglang sumugod yung Russian. Kaya imbes na panalo sila by knockout, naging invalid tuloy ang resulta. Okay mga boss, sa ibang balita naman, Dimitri Bivol, abangan po natin ang laban niya May 30. Kalaban niya si Michael Eifert. Isa itong tune-up fight ni Dimitri Bivol para mapagpag-ulit ang kalawang sa katawan. Nakapilang laban ni Bivol kontra David Benavides at Arthur Beterbiev Trilogy. Ayan, magandang laban po yan na dapat abangan. Sa ibang banda naman, Cuadro Alas Casimero at Luis Neri. Parehas na atat lumaban mga boss. Parehas silang atat na itumbang isa't isa. Kaya ngayong June 6, makikita na natin kung sino ang mas matibay sa pagitan ng Mexican at Pilipino. Sigurado pukpukan ang dalawang ito. Magkakayaan na lang kung sino ang tatakbo sa kanilang dalawa. Kaya abangan po natin ang matitinding laban na yan. Okay mga boss, hanggang sa muli.